What's up guys? Hi. Ang fresh natin. Uy! Sana all! Nililipap yung sarili, no? Nakatulog kasi tayo ng bongga. Tapos ayun, naligo agad ako ng maaga para marami tayong magawa for today's video. Actually, hindi naman... Oh my... Oh, ano? Bakit? Maka-arte, no? Mafag. Wait, kasi yung salamin ko. Charot lang. Parang mafag. Ayan, no? Tapos may usok-usok pa dun, no? Mafag nga siya, guys. Pero ano pala, no? Pollution pa. Yan siya, guys. Good morning, everyone. Good morning, Vietnam. Good morning, Philippines. And hello, world. At ito ang inyong Pinoy Big Char. Tony G. Kayo naman! Ganun. So anyway, ang dami ko energy, no? Ganito yata talaga pag nakatulog ka. So, ang gagawin natin ngayon actually is mag-breakfast tayo ulit sa baba. Tapos, aakit ulit tayo, guys. Kasi nga, di ba, na-corrupt yung file ko, yung shots natin sa breakfast buffet sa lounge access. Pero ano lang, magkakwentuhan lang tayo kung meron akong ma-share sa inyo para naman maging productive or para naman may makuha para kayo medyo maliwanag. Parang ano na, wait lang ha. Parang, alam mo magsiswimming, di ba? Tapos biglang ito yung view mo. So yan, para maging ano naman, may makuha pa rin kayong guide, aside from the view, aside from sa kulitan natin, mag-iisip ako ng topic na pwede pag-usapan while having my breakfast, either sa baba or sa taas, okay? Tapos, for sure naman, I'm not sure. Ang galing! Ang galing! Kung same yung mga food na meron sila kahapon at saka ngayon. Check natin. So kasi pang ano lang naman natin to, pang second breakfast, then wala na. And by the way, since meron tayong buong araw, Sunday, ang gagawin natin is pupunta tayo sa isang amusement park dito, guys, sa Da Nang. And tinatawag nila yung Da Nang Downtown, the former Sun World Asia Park. Parang ganon. Na curious ako kasi, guys, may mga vlog ako nakikita na walang katao-tao. Like parang Enchanted Kingdom, guys, sa atin, walang katao-tao. And syempre, let's confirm kung gano'n nga talagang madadatnan natin pagpunta natin doon. Pero mga ano yun, mamayang gabi yun. And then, pupunta rin tayong Hoi An. We'll have a separate vlog exploring Hoi An with Kuya Tanlok. So, kinuha ko ulit si Kuya Tanlok para hindi na tayo mahirapan. Kasi, sabi ko nga, sa Klook, may options naman kayo kumuha, guys, ng tour, pero joiner. And parang na-feel ko na mas mahal yung private tour sa Klook compared kay Kuya. At saka ano, para aside from Klook na kakapromote naman natin, let's promote the local here. Yung mga local drivers, mga ganyan. Para naman if ever naghahanap kayo ng mga tour packages, pwede nyo siyang i-chat as a driver. Ayun nga lang ha, hindi siya photographer, hindi siya guide, kundi driver lang talaga. Sasabihin naman niya kung yung mga gagawin nyo, kung saan kayo hihintayin. Kasi parang ang gusto niya, i-explore yung lugar on your own. Hindi ko kontrolin yung oras nyo. Depende na lang kung meron pa kayong pupuntahan right after next. Parang gano'n. Pwede kayong mag-book sa Klook kung gusto niyo yung trusted talaga. You can use my promo code Pagpalagas Klook for instant discount up to 5 times use per account. So that's it. O, diba? Dapat kinukwento ko to dun eh. Dapat kinukwento ko dun habang kumakain. So anyway, that's enough. Fresh. Nakaligo tayo ng bongga. I always leave this open, guys. Nakakatuwa. Ayan. Check ko lang yung tsura ko, baka naglolo ko na naman. So yun, guys, again, pagbalik ko ng Pilipinas, kailangan ko ipagawa agad to. Kasi naiirita ako every time na gagamitin ko siya, check yung tsura ko. Ito kasi, yung screen nito naging black screen. Naging glitch. And then black screen. Ayun. Alright. O see? Hello, guys. Okay, let's go na. Ang bilis ko usap, no? Let's go to the 4th floor. And check natin kung nandun si baby. Tapos, let's switch this to makeup room para meron ulit tayong shots ng ating room. Tapos, kapag may mga important gamit kayo, itago nyo. Ganun. Okay? So, kung wala naman, laptop lang. Syempre, hindi wala ba silang gagawin dyan. Basta make sure lang na naka-sleep mode. Alam niya, baka may ma-curious, magta-type-type kung ano-ano. Tapos yun, yung important gamit ko na sa luggage, naka-lock. So, at least documented. So, that's it. Naka-double lock pala. So yun, make sure guys na lalo na pag mag-isa kayo, always make sure na naka-double lock, okay? Katulad niyan, yung wala silang way para mabuksan yung pinto nyo. And may mga sinkhole ba yun? Or hole, thick hole yung mga rooms naman. So, huwag muna kayo magbubukas ng pinto. Silipin nyo muna for safety purposes, diba? For security. Okay, so 4th floor. Check natin kung nandun si Baby Lou. Tsaka pupunta tayo ulit sa taas kasi gusto ko makita si Baby. Ha!
Baby talaga. Kasi nga, yun yung na-corrupt na file. Nakakaasar talaga. Sige, at least meron tayong parang second round. Parang comeback. Para makita natin siya. Okay, see you downstairs. Tapos guys, isunod natin yung hotel tour. Pupunta natin yung spa, fitness, kids club, the square swimming pool, which is that tayo pupunta. Premier lounge, of course. I'm not sure kung mapupunta natin yung meeting room. And then, syempre sa ground, sa lobby. Okay. Oo nga, no? Let's start the hotel tour. Mga ganun. Okay, so this is the first floor, guys. Unahin muna natin to before we head to the restaurant. Okay, so this is the gourmet bar. Look at this. Wala pa naman tao. So you can lounge here as well, guys. Parang coffee shop and bar din to. Tapos meron silang si-serve na mga, ayan, by order, by request. 7 a.m. to 10 p.m. O, diba? And you can also lounge sa splash pool, which is dun sa 4th floor. So if you're an Accor member, guys, and you have a complimentary drink or a welcome drink, you can, I guess, claim here. There you go. Xin chào. So yeah. Okay, so we're done here. Thank you. Thank you. Have a nice day. You too. Bye. See you around. O, diba? O, hindi nila alam, guys, na ano ko, ha? Hindi nila alam na platinum ako. Pero ganun sila. Ganun yung approach nila sa akin. So, ibig sabihin, nasa tao talaga yun. Nasa magandang pamamalakad. May ganun. May pinopoint ka. Charot lang. Ayan. So, monetary. In fairness, guys, ha? Totoong orange yan. Ayan. Pwede kong kunin nyo mamaya. Pero, check natin kung may pera. May pera ba to? Ayan, may mga laman, guys. Ayan, tapos I'm not sure kung ano itong nakalagay. Chung Mong Namnoy. Okay, so now, ito ang itsura ng kanilang lobby, guys, and ground floor. Itong escalator na yan will lead you to the second floor, which is yung mga meeting rooms. So actually, hindi pa yan kasi may mezzanine pa sila, which is sa mismong offices ng mga staff dito. Tapos sa mismong pinaka second floor is the meeting room. Tapos, may mga nakikita ko dito may mga spa promotion, may mga promotion sa mga dining, etc. Ganyan. So, pwede kayong umorder din dito. Ayan, sa bar nila, which is dito sa gourmet bar. Tapos ito, may spa promotion. Ayan. Gusto ko yung mga baby ko. Uy, sana all! Magkano ba yung mga 6 hand massage? Pinili. Baka gusto nila ng sideline. So anyway, ayan. May mga promotion. So, kapag nag-stay kayo dito, para naman maka-discount kayo ng mga spa package, dining package, then visit this area. Tapos hindi ko alam kung ano meron dito. Basta may printer, tsaka may computer. Taray, old, ano pa to, iMac. Ay, ang ganda. Ang kapal pa, Ang kapal lang. Tapos may private room, of course. Ayan. May service lobby, apartment lobby. I'm curious, pero hindi tayo pupunta dyan. Baka private property na siya. And then dito, may area sila, guys, parang tourist information regarding Danang and Bana Hills, of course. Yung mga pwede nyo puntahan dito within the area. And nakalagay is Wow Danang. Tapos kapag i-access nyo yung TV nyo sa mga rooms niyo, guys, may mga ganito rin. Pwede kayong manood. Yung mga ino-offer dito sa Danang, ayan, sa Bana Hills, mga Sun Craft Beer Festival, September 14. That was last year, okay. Tapos ito yata yung may-ari. Kasi may craft beer din sa Bana Hills. Hindi lang natin na-try kasi nga maulan. Okay. Tapos yan siya. Pwede kayong kumuha ng mga information dito. Booklet. Ayan. May English version, may Chinese, may Vietnamese, mga ganun. Tapos, check muna natin yung labas. Guys, sabi ko nga sa inyo, diba, wala dito 7-Eleven. So, more of the convenience store na meron dito is mga local mart or local market. Look at that. Medyo umulan ata. Kasi basa yung kalsada. Lakad lang tayo dito. Ayan, medyo may pagkaano siya. Yung lugar na to, parang ang tahimik compared dun sa Grand Mercure na may mga restaurant, may mga nagbi-video okay. Pero dito more on parang bahay-bahay. Ayan, parang may condominium. Tapos ito yung parang capsule na nakita ko, ang ganda. Ayan, lakas baka Tony Stark building. Ay, wait lang. Oh, ano, bakit? May mga gwapo din sa tapat, Hindi pinalagpas, Sa camera ko, medyo malayo tignan. Pero sa paningin ko talaga, ayan, malapit lang sila, nasa kabilang side. So anyway, ayan siya. So dito may mga stoplight kasi dun sa malapit sa Grand Mercure, meron din namang stoplight. Pero dun sa mga dinadaanan natin, guys, parang drive on your own risk, parang ganun. Ay, parang mga Arabo. Ampeg. Ay, may gwapo nga. Tatawid ba tayo, guys? Comment nga kayo. Charot lang. Tapos, may nakita ko dito. Parang meron nga siyang entrance, guys, dito. Parang siguro pang apartment. So, ibig sabihin, itong side na to is Novotel. Itong side na to parang service apartment siguro. I'm not sure kung Novotel pa rin, pero ayun. Tapos ito, guys, may mga ganyan kayo makikita. Yung parang mini altar dito. Ay, nakikita ba? Ito. Kasi every morning, ang ginagawa nila, nag-o-offer sila. Aside from yung thankful sila for the day, and also syempre for the blessings na rin. Ayan. And guys, same as sa Thailand, kapag may mga nakikita kayo mga altar or mga mini altar, basta ganun, every establishment
it's a sign for protection as well. And then, yeah, every morning nag-offer sila, nagsisinilang incense and so on. So, we are back here inside. Pakita ko ulit sa inyo itong side naman na kung saan yung mag-check-in kayo. Kung mga regular guests, check-in. Pwede nyo iwan yung mga luggage nyo dito. Pag Accor member kayo, may sarili. Ayan. Kapag Accor member kayo guys, like Classic, Silver, and Gold, pwede kayo dito. Mag-check-in, may dedicated area kayo. Pero pag Platinum and Diamond kayo, or kumuha kayo ng suite room, diretso kayo sa lounge para doon mag-check-in, okay? And then, ito yung kanilang check-in lobby or front desk. May ano ko dito, yung concierge, yung nag-a-assist ng Sinchao, nag-a-assist ng luggage. May tsura. Char. So dito naman, pag mag-check out na kayo, lagay nyo lang dito guys yung card nyo. Wala nang check-check. Katulad sa Novotel sa atin. Iwan nyo lang, then okay na. So hindi kayo hahabulin. Pero pag may nawala, nakita nilang may nawawala, alam nyo na. So ito yung concierge at may nakikita ko si Kuya. Guwapo. So may transportation service dito if you want. Siyempre, for sure, mahal yan. Wala silang free shuttle service from, kunyari sa mga mall, going to the market. Unlike sa Grand Mercure, Danang, meron sila. Tapos ito yung other side. Ciao. Thank you. Ayan. So, this is the other side kung saan tayo dumating. Okay? So, ito is the river na yan. Tapos makikita nyo, may mga cruise na ino-offer. Either dining cruise or gusto nyo lang mag-sightseeing cruise. Mga ganyan. John Lloyd cruise. So anyway, ayan. Medyo against the light tayo kasi nandito si Araw. Ang arte, Araw. Ayan, so pwede kayo mag-morning jog dito. Mag-morning walk kung gusto nyo kasi para siyang Bay Area. Lakas baka MOA. Ayan. Ayan, babo naman na nagda-drive. Ano ba yan? So yun. Ayan, marami kayong makikita ano guys. Ayan o. Mga cruisan. Meron yan na may unlimited drinks, merong unlimited buffet. So yun, marami yan. Nasa Klook din yan guys kung gusto niyo matry. May Poseidon, meron parang sightseeing lang. Tapos itong Poseidon kasi parang alam ko dinner cruise yan. Basta ganon. And hindi ko sure kung worth it ha. Magbasa-basa na lang kayo ng mga reviews sa Google or kaya sa Klook. Tapos ito yung Marriott Executive Apartments. Diyan tayo naka-face yung ating room. May parking sila dito. Kung magre-rent kayo guys ng sasakyan at magre-rent kayo ng motor, then you can park here. Free lang kasi guest naman kayo ng hotel. And this is Novotel. Ang ganda no? Ang taas niya. Nakakatuwa. Tapos dito guys, may coffee and tea house. If you want to try, ayan o, Katinat. O diba? Parang taga dito na ako. Ayan, maraming stoplight. Tapos, pwede kayo maglakad-lakad din dito sa gabi guys kasi safe naman. Tapos lakarin nyo to kung gusto nyo puntahan yung Dragon Bridge. Diretso. Tapos pag tumawid kayo kung nasan yung ulo ng Dragon Bridge, nandun malapit yung Sontra Night Market. Lalakarin nyo pa. So again guys, this is Novotel Danang Premier Han River. Okay? So gusto ko makita yung gwapong concierge nag-a-assist mag-open ng door. Be! Sinchao, ganun. Tapos ito, Sky 36. Ano yan? Casino. So hindi siya part ng ano. Ito si baby oh. Bawal mag-picture. Sinchao. Be, saan yung ano? Okay, currently guys, it's 8:38. Akit na tayo sa 4th floor. Tapos tuloy natin yung ating hotel tour. O diba guys, mga staff dito is like baby face. Tapos parang mga bata pa talaga. Parang mga 18 pa lang. Ayan. So last look, this is the casino. We're not allowed to film inside. So parang may dedicated elevator sila for that. Ayan. Oh. Long tao. Ay, ito si baby. Hello. Good morning, sir. Good morning. How are you doing today? Good. Nice to see you again. Yeah, see you. Thank you. Your baby. Alright. I think somewhere here, over here, so I can have a view. Oh yeah, I can sit. I think over there. Okay, yeah, I can sit here. Yeah. I will clean for Clean, you. Yes, alright. and stuff. Thank you. Yeah. What's your name? My name is Yi and 8I. Yi. 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 And 8I. May I get some tea or coffee for you? You have the bakshu. You know bakshu? Like the Vietnamese coffee with condensed milk and soy and the milk. Baksiu. Yes, the basil. Yes. Baksiu. More milk and a little. Just a little condensed. Yes, Yeah, little then condensed. milk. Yes. Okay. Ice. Yes, I will make it for Oh, you. thank you. Thank you. It's That. alright. All right. Thank you. Yes, please set the food first. I will set up the table. Okay. Thank you. Ayan. Si N8. Paano yung mga pangalan nila? So, let's start with here's a milk station. Mango Delight. Wait a minute. Mango Delight?
Ito try natin to kasi mukhang masarap. Tapos yan. Ito yung Vietnamese specialties. If you want to taste yung mga authentic food like banh mi, pho, ayan. Pero mas gusto ko authentic Vietnamese. Wow naman! Charot lang. Ayan. And then, they have chicken soup, congee, tapos mga sticky rice. Ayan, may mga ganyan. Okay? Xin chào. And then, on this side, yung noodle station. So, mga condiments, mga toppings, if you want, you can request for chicken or beef and different kind of noodles. Tapos, ayan yung mga toppings. Of course, they have bacon, my favorite. And then, nakalagay yung egg sighting corner. So, you can request kung ano gusto nyong egg style. Gusto ko egg style. Ang galing! Ang galing! Ayan. Masaya na ako kasi nakita ko si baby. So, Indian rice, vegetable curry. Hindi natin bubuksan yung iba. So, ito baked beans. Nabilisan lang tayo. Stir-fried eggplant. Fried rice. Sausage fried rice. Stir-fried shaking beef. Oh, nag-shake daw yung beef. Chicken curry. Tapos, more Korean foods. Over here, like this. Merong tteokbokki. Merong parang chapchae. Stir-fried vermicelli. We're gonna try this one. Tapos, white plain rice. White plain rice. And then, mga toppings. Kimbap. And then, they have the fruit station over here. Tropical fruits. Ayan na rin si baby. Oh. This is si baby. And then, over here, they have parang mini souvenir shop. Mga fruit juice and coffee. Eklabu. So, they have kimchi, salad. Ay, puro healthy corner. Mga dressings, tapos more salad. Cold cuts. Ayan. Tapos fresh milk, cereals. This one is yogurt. Ayan. Okay, so we're done here. Then this is the parang sweets and breads pastry corner. Naglisan lang, mga waffle, mga jams, honey, and then my kids corner dito. For the food, they have donuts, gummy bears, crackers, cookies, and so on. Alright, that's it. So may elevator dito going to the first floor at saka second floor. And medyo mainit. So, si baby ito yung nakaka-block. Look at the view. Ang ganda. Pero mas maganda yung view natin kasi nandito part. Ito pa pala They have croissant and white breads, healthy bread, and so on. Okay, so that's it. Ayan, ang init dito. Hello, nakikita niyo ba yung sarili ko sa taas? Hello. Hindi ko na alam kung saan yung upuan ko. Nakalimutan ko na. Dito ata. I think dito. Ang init dito. At least maaraw kasi marami tayong magagawa. Ang init talaga. Gusto ko pa naman at least sana malamig kahit mainit. Sige, busin natin muna. Tapos lipat siguro tayo. Walang yan kasi from the time na nandito tayo, hindi pa umaaraw. So, let's be thankful na lang dito. And thankful din ako kasi nakita ko si baby. May energy na. Wait lang Magchichismisan lang kami ni Shane. Balikan ko kayo. Alright guys, so we are done here. Hindi ko na pinakita yung pagkain natin, like kung paano tayo kumain. Kasi nagchismisan kami ni Shane. Tapos meron akong topic na na-discuss na part nung sa na-corrupt na file. Hindi ko na maalala. Ikukwento ko sana, pero ang gagawin natin ngayon, since may separate vlog naman tayo about the breakfast buffet, tapos nagkwentuhan tayo na medyo matagal, isang vlog na lang yun. Tapos ngayon, kukontinue natin yung hotel tour. Wala ba tayong gagawin? Halos buong araw. Since we are done here, akit muna tayo sa taas, baka maalala ko. Okay? Tara. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Have a nice day. Oh yeah, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Yep. Thank you. Thank you. I'll try upstairs. Yes. Thank you. Yesterday I'm following you in Instagram. Oh yeah, I saw it. Instagram. Yes. Thank you. Have a Thank good you. day. Have a See nice day. you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. Ayan. Going back kasi may kasabay tayo sa elevator. So anyway, we are heading to the 29th floor sa Premier Lounge. Yun na siya. Tapos may Premier floor, tapos may Premier suite. Ang tari, diba? Ayan. So here guys, sa 29th floor, ang kanilang Premier Lounge. Pero ikakat natin to guys.
kasi kasama to sa hotel tour. So pinakita ko na sa inyo. Pero yung access natin dito is part of the Premier Lounge vlog. Okay? Tapos bahala na kung maalala ko yung kukwento ko. Sige. After this, let's head to the 4th floor ulit or 5th floor sa swimming pool at saka sa spa at saka sa gym. Okay? Let's start. The next day. What's up guys? It's me again. Alright guys, it's me again, Mark Paragas, and we are back here sa ating room. And gusto kong i-add itong magiging vlog natin or magiging content natin, which is pagbabag-grade tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng mga luggage natin, like yung mga essentials na pwede nyo ding dalhin if ever na mahilig kayong mag-travel or mahilig kayong mag-hotel. Okay? So ayusin ko lang yung luggage ko. Hindi. Dapat ayan. So guys, let's start. So ito yung luggage natin. Hindi lang kita. Ayan. So ito yung madalas kong ginagamit for hand carry. Ang hand carry guys is 7 kilos lang. Huwag tayo maging pasaway kasi marami akong napapansin na madalas magtanong sa mga groups kahit sa bansa na groups sa Facebook na stricto ba si Cebu Pacific, stricto ba si RH sa mga luggages. But again guys, pag sinabing 7 kilos lang ang hand carry and allowable. Okay? Let me tell you na rin na sa Hong Kong, pag Cebu Pacific sinakyan ninyo, pauwi ng Pilipinas, sobrang higpit nila sa hand carry. Regardless pa yan guys, kung marami kayong pasalubong, wala silang pakialam, kailangan nyo magbayad. Sa Bangkok, sabihin natin sa Wannaboom Airport, hindi sila mahigpit, pero still, sumunod pa rin tayo. Okay? Pero sa Chiang Mai guys, pag pabalik kayo ng Pilipinas, galing Chiang Mai International Airport, mahigpit sila. Sa Taiwan, mahigpit. Mga pabalik to ng Pilipinas mahigpit. Kasi sa atin, basta Cebu Pacific sinakyan mo, papunta sa mga iba't ibang bansa, hindi mahigpit. Pero pag pabalik guys, depende na kasi yon sa mismong mga staff at saka sa airline. Kung stricto, pero sumunod na lang tayo. Huwag tayo maging pasaway, okay? So check natin. Hindi porket na sa hand carry ko nilabas, sa hand carry talaga siya pwede, okay? So I have Lysol with me guys. Every time na mag-stay ako sa hotel guys, itong malaking to. Kasi you know what? At pandemic, di ba? Medyo na-trauma tayo sa pandemic kasi nga may mga friends ako talaga guys na namatay sa COVID. So parang, alam mo yun, medyo ano na ako sa mga virus, mga bacteria, mga ganyan. So since hindi natin alam kung sinong nakastay dito before us, for sure naman, sinasanitize nila, but still, double protection, okay? So spray lang ako. Huwag yung mga food So yung mga parang hinahawakan nyo lang, yung kama, ayan. Yung pillow, yung mga cabinets. Actually pati yung luggage nyo. Lalo na yung toilet. Of course, yung mga remote controls, yung sa aircon at saka sa TV. Like this. Ano naman to guys? Hindi naman siya parang yung malalason kayo pag nakaamoy kayo. So, lagay na lang natin siya dito. Next is fan. This fan is brought to you by Gujudokyu. Nabili ko lang siya sa Shopee guys, and yes, sobrang helpful regardless kung mainit or malamig na bansa. Palagi ko lang siya nasa bag. Tapos tripod. Maraming nagtatanong guys ng tripod, especially kung mag-isa kayo. You can do picture taking by yourself using tripod. Ulanzi M44 ata. Ayan, natatayo yan. As in, tripod talaga siya. Allowed siya sa hand carry, allowed din siya sa check-in. If you want to, parang hawakan lang talaga siya. Tapos may phone kayo. Pang phone kasi siya, pwede. Okay? Batteries, like that. Yung mga energizer, hand carry. So may dala akong ganito kasi yung personal laptop ko, mas sanay ako gumamit my mouse. So yun lang yun, yung purpose nun. Wala na tayo dito. So doon tayo sa kabila. Lipat tayo dito guys sa bathroom. Kasi mas maganda yung lights. Ang art. Wait. Going back guys doon sa may Lysol. Even alcohol guys, may dala ako sa bag ko palagi. Basta medyo na ano na ako. Parang pag malagkit lang, ewan ko, malagkit? Basta may mahawakan lang ako na alam kong kunyari, kahit package nga lang guys, basta galing Shopee, alcohol talaga ako. Medyo ano na talaga tayo. OC. Walang mawawala kung OC ka sa mga ganong bagay kasi nagdaan tayo guys sa pandemic. Alam nyo naman, sobrang bilis kumalat ng virus. Okay? Palagi ako may extra sleepers. Ayan. Kasi palagi tayo naka-shoes pag lumalabas. So dito, doon ang mga hotels, merong sleepers na
pinaprovide, libre yun, pwede nyo iuwi. Pero palagi ako may dala. Sarili kong slippers. Yellow. Havaianas. Ba't ka naman? Tapos of course, mga toiletries ko, may sarili ako. Kaya ang ginagawa ko guys, inuuwi ko yung mga toiletries na meron sa hotel. Binibigay ko kay Shane yung iba. Kasi hindi ko naman magagamit talaga kasi nga meron ako sarili. Alright, so for hand carry to guys kasi nandito yung mga gadgets ko, mga cords, power bank. Basta battery operated guys is hand carry. Pero again, yung total dapat ng limit ng hand carry is 7 kilos lang, okay? So charger, mga cords, ayan, kita nyo naman. Meron pa akong pang shaver, electric shaver. Meron akong power bank. Ayun. Regarding power bank guys, make sure na yung power bank ninyo is hindi naman ganun kalaki na parang kaala mo i-generator. So, ganito lang. And ang allowed guys sa mga power bank na hand carry is at least 27,000 mAh or milliampere below. Medyo questionable na yung mga 30,000 pataas kasi nakapagdala ko before ng 30,000 pero pinayagan naman, yun nga lang, chinek talaga nila kung original. Kasi kung hindi guys, kukonfiscate yun. Sayang ang bilhin nyo. Tapos meron ako ditong mic ng aking camera. Okay. So, tabi lang muna natin ito kasi gagamitin natin to. Alright. So, ang hindi ko nadala pero gusto ko rin ibanggitin is tumbler guys. Yung tumbler is 1 liter. Hand carry siya. Pwede siyang hand carry as long as walang laman. Tapos, paglabas yun naman kasi ng security check guys, like immigration security check, marami ng water dispenser sa loob ng airport, mga boarding gates. Pwede nyo refillan. Pwede kahit 1 liter, 1.5, 2 liters, as long as walang laman, okay lang. Lalo na kung may kasama kayong bata, pwede yun. Next, important thing that you must have pag nagta-travel kayo is the first aid kit. And aside from first aid kit, mga vitamins and minerals. So let me show you kung ano meron ako dito. BioFlu, ayan. For flu, of course, kasi nga nagiging uso yung flu if ever kunyari ikaw hindi ka sanay pumunta sa malamig na lugar or biglang nainitan ka or basta ganun. Tapos meron din akong scissor guys. Siyempre, for emergency lang yan. Pang putol-putol ng mga kung anong pwedeng putulin. Pero this one, since may scissor kayo, bawal sa hand carry. So this will be checked in kasi nga may scissor. Meron ako ditong wound patch, wound dressing. So binili ko ito sa Chiang Mai kasi natuwa ako kasi nasugatan ako guys, di ba? Nung sa slide ng Pongyang, nagasgas yung siko ko kaya bumili ako ng ganito. Maganda kasi siya, ayan siya. Meron din akong Band-Aid and gas pa. And then meron akong Planax guys. Planax kapag masakit yung ulo niyo, pwede naman to, huwag lang palagi. Basta may laman lang siya ninyo. Huwag kayong inom ng Planax guys if ever walang laman kasi sisirain niyo yung mga bituka ninyo. Okay? Pain reliever, joint pain reliever. So kahit masakit ngipin nyo, pwede yan. Kung masakit ulo nyo, pwede yan. Meron yang naging pharmacy siya. Tapos meron ako ditong Rogen E, my vitamins. And of course, hindi pwede yung Imodium. Alam niyo naman, sa mga bansa like katulad ng Bangkok, Indonesia, kung yung mga sinasabi ng Bangkok belly or Bali belly. Ibig sabihin, kapag nakainom kayo ng hindi malinis na tubig, pwede sumakit yung tiyan ninyo, mag-earn na kayo, ma-dehydrate kayo, and so on. Though ang Bangkok, guys, kilala yun na meron silang parang binibentang sarili nilang gamot for dehydration, for earn na, but for me, may Imodium pa rin akong dala. Meron tayong carb-resistant salt milks if ever ubuhin tayo habang nasa travel. Pero thank God, so far naman hindi. Meron din tayong Claritin guys for allergies, antihistamine. If ever, hindi ko naman nagagamit yan. If ever lang gusto kong matulog ng bongga, gumagamit ako. Okay, pero wala naman ako allergy. Ito yung Band-Aid, marami yan. Kung gusto nyo, kung makita nyo ako somewhere, manghingi kayo, pwede yan. And aside from the Imodium, meron din ako dito yung parang advanced dietams. Yan siya para mas mapisa. Tapos may inhaler ako, extra inhaler ng poison. Kasi nga, di ba? Amoy-amoy. O, di ba? Ano pa ba? Basta, alamin nyo kung ano yung pwede nyo magamit. Tapos meron akong Kreml S. Dahil mahilig tayo kumain, tinaasin tayo madalas. Kasalanan. And then, meron din ako binili na hydrogen peroxide or agua oxinada sa Chiang Mai. Ayan. And then, meron tayong betadine.
Diba? And meron din tayong for an buni, canistin. Ayan, pag medyo may nangangati sa inyo, kamutin natin yan. Tapos, meron din akong ointment guys for mosquito bite. Nabili ko rin sa Chiang Mai. O diba, nakakatuwa. Dapat meron kayo kasi travel essentials ko. Meron ding mga lozenges, mga candies. If ever kumakati lalamunan nyo, pwede nyo magkakasakit kayo. And ito, Bonamine. May mga motion sickness dyan. Bonamine, lalo na kung mag-airplane kayo or magbabangka kayo. What else? Meron din ako guys, mga libre sa hotel na dinadala ko. Yung sanitary bag. Just in case biglang kailangan may itapon. Ayan, marami ako. Tapos sa mata, pang dry eyes. Kasi madalas guys, pag malamig yung panahon, katulad nung pumunta tayo ng Bana Hills, pang patako sa mata, pang dry eyes. What else? Kasi guys, usually may mga nagpo-post sa mga groups din na sa Facebook na nagtatanong, meron po ba kayong bio-flu? Kasi masama yung pakiramdam ko, masama yung pakiramdam ng anak ko, wala ka nang mapilhan, yung mga ganon. So make sure na lang din, diba? May dala kayo. Okay yan. It is a must actually. No matter what happens. May mangyari man mo wala, at least meron kayong dala. Meron din akong Berocca guys. Alam niyo naman ang Berocca. Marami akong binilig ganito nasa bahay. So yan, palagi naman yung dala. Tapos every time na may tour ako, natitake ko ng Berocca. Alright, after that, we have the toiletries. Siyempre, may sarili tayong toothbrush, toothpaste, facial wash, sabon, guys, nagdadala ako. Hindi kasi ako mahilig gumamit ng mga dispenser dito kasi parang, alam niyo, gusto kong pumuti. Perfume by Ian Darcy. Tapos yan, sa mukha, Ordinary. Tapos meron din akong Pond's, pang tapal. Meron din akong conditioner, guys. Hindi ako nagsashampoo kasi since nag-wax tayo, and gamit ko palagi is conditioner. May sarili akong bulak. Tapos may facial wash. And ayun, meron ding tawag dito, pang tinga. Floss. Ayan. And guys, ito, pinaka-importante gusto kong i-highlight. Meron akong binili guys na Betadine. This is a spray for your throat. Kasi di ba nakipag-usap tayo, nakipagsalamuha tayo kani-kanino. Siyempre nga sabi ko sa inyo, di ba, after pandemic, ang dami kong ganyan na parang naging OC na ako sa mga ganyan. Tsaka kaya gusto ko mas, alam niyo yan, parang better be safe than sorry. Ganon. Excuse me. Ayan na. Ito guys, in-spray siya sa lalamunan. If ever feeling nyo nangangati ng lalamunan nyo or nakipag-usap ko kayo kung kani-kanino nakahalubilo kayo sa public or kung saan kayo galing, kasi nga diba yung mga virus is minsan nagtatagal siya sa lalamunan. Ang pag-spray niyan, pasok nyo lang. Siyempre huwag nyo paggamit sa iba, diba? Bili kayo sarili kasi pinapasok to sa mismo dito para lang ma-spray yung pinaka-throat ninyo. Yan. Okay na may lasa. Parang Coke na zero. Parang ganun. Coke zero. Ayun. So, Betadine guys, nabili ko yan sa Watson. One more thing. Bactitol for throat again. So, ito, regardless kung may sakit kayo o wala. Every morning guys, or basta galing kayo sa labas, gargle Bactitol. Lalo na, uso yung influenza virus sa Japan. May nakita din ako actually in YouTube vlog or vlog, reels lang ata siya na isang doktor na sabi niya, since uso din ng flu, make sure na palagi kayo nag-gargle ng salt, ihalo niyo sa water. Pero ito guys is Bactitol, okay na okay din to. Oral antiseptic para sa throat niyo. So every morning, pagising nyo, wag muna kayong iinom ng tubig. So gargle muna kayo. Kunwari kahit uhaw na kayo, gargle muna kasi nga yung virus nandyan. And ganun din, pag galing kayo sa labas, gargle muna bago kayo uminom ng tubig, ganyan, and so on. So, kasi nga para, So gargle lang siya lang. Ganon. Mga 30 seconds. Make sure na umabot siya parang hanggang dito. Mararamdaman nyo naman yun. Kasi kung dito lang, kung dito lang, parang hindi naman yun. Damay nyo na rin. Tapos yun. Parang may dala. So may binibili akong bote, tapos nire-refill lang ko na lang to kasi nga para madali siya. By the way, lahat to should be check-in. Kasi bawal ang mga 100 ml pataas ng mga lagayan. Actually, kahit, alam nyo, katulad nito, this is 250 ml. Kahit na yung laman niya is nasa 50 ml lang, as long as yung lagayan niya is 250, bawal to. Basta bawal ang 100 ml pataas. And look at this, oh. Lagayan ko ng sabon. Kasi guys, syempre, pag umu-earn na tayo, di ba? Gusto ko safeguard pa rin yung gamit ko. Ay, ba't ako nakatingin dito? Dito pala dapat, yan, oh. Safeguard. Ewan ko, ba't ang art-art ko? Pero hindi mo ako makinis. Tapos may sarili akong, of course, cotton buds.
And pulbo, meron din. Siyempre, pang refresh. So yun lang. Guys, shinare ko siya kasi pili ko baka makatulong sa inyo. And aside from that, meron din akong, nasa ilalim kasi, wait lang. So guys, aside from these toiletries, meron din akong syempre payong. Palagi kong tundala guys, hindi pwedeng wala akong dalang payong. Regardless kung magamit ko man siya o hindi. Katulad ng Sabana Hills na gamit natin kasi nga umuulan. Di ba? Usually naman sa mga napag-stay natin, may libreng payong na pwedeng gamitin. But still, okay na may dala. Mainit or maulan, pwede ba? Siyempre, important thing as well to bring is the universal adapter. Bili ko to sa Ace Hardware, Omni adapter. So lahat na yan, all-in-one. So, depende na lang kung saan bansa kayo at anong gagamitin nyo. Wala akong affiliate guys sa mga to Kung gusto nyo bumili kayo ng sarili nyo. Kumbaga parang wala akong bibigyan ng link sa inyo na affiliated ako sa mga brands na to. So, hindi. Basta, naisip kong gawin to kasi nga parang ang tagal ko na dapat ginawa to kung ano yung mga dinadala ko. And syempre, sa bag natin. Wait. So, ito yung palagi kong bag na dala. So, meron akong alcohol dito guys, nakasabit lang all the time. Kasi parang, alam mo yun, napakano kung kalam naman linis, diba? Pero, ayun. Nandito, meron ako sariling ballpen, Parker. And of course, meron akong rosary every time yan. Actually, nandito lang siya. May travel man ako wala. Ito palagi kong gamit na bag. Baka naman may gusto mag-sponsor ng Coach bag dyan. Charot lang. Ayan. Ayan. Tapos meron din akong St. Benedict na pendant dito. Ayan. To keep me protected and safe from harm, diba? Of course, meron akong parang small parang small bag. Ano siya? Kasama siya sa American Tourister ko na luggage. Yung palagi kong check-in. And nandito ang passport natin. Alright. So yan. Usapang passport. Diba? Ang dami ko na-share. Guys, if ever pupunta kayo ng Macau and Hong Kong, diba yun yung ginawa natin? Ito. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga binibigay na slip ng Macau. At ito ang Hong Kong. Ayan. Dalawang slip yan. Kasi galing tayo sa Macau, pumasok tayo ng Hong Kong, tapos from Philippines, pumasok tayo ng Hong Kong. So ito ang tanong dyan. Pwede ba siya idikit? Pwedeng hindi? Pwedeng mawala? Sa mga nagbabalak mag Hong Kong dyan guys, pwede nyo idikit kung gusto nyo lang mas dumami yung parang stamp ng passport niyo at magmukhang marami kayong napuntahan, ganyan. Especially kung first time nyo naman, kung gusto nyo idikit, wala namang pumipigil sa inyo. Pwede rin hindi. So, pwede nyo siyang itago. Pero kung itatago nyo siya, ganun din. Kumbaga parang itapon nyo na lang. Basta as long as naka-uwi na kayo ng Pilipinas. May mga nakikita ko sa Facebook group again ng Hong Kong na sabi na pagdaan niya ng immigration, pinagalitan daw siya ng IO kasi bakit daw dinidikit, dapat daw hindi. So, ganito lang yung take ko dyan. Di ba, pag lumalabas tayo ng bansa or papasok tayo ng bansang pupuntahan natin, nagtatatak. Kung common sense lang, nagtatatak sila. So, nandun sa passport, di ba? Yung papel na yun is for ganun din Kumbaga parang wala lang silang pantatak, kaya paper slip lang yung nilagay nila. So, anong sense yung sa mga nagtatatak plus yung sa paper na binibigay nila kung sasabihin na hindi dapat idikit doon. Nagigets nyo ba ako? Kumbaga parang edi sana sabihin nyo na sa IO na huwag nyo na po tatakan, wala rin mo palang kwenta, sabi nyo or tanggalin namin, di ba? So yun nga yung purpose guys, kaya may passport tayo to stamp. Okay? Depende na lang kung biglang yung passport katulad ng Singapore na hindi na nagpo-provide ng stamp or hindi na nagtatatak. So ganun. If ever basta ibigay sa inyo, dinidikit ko. Tapos yung iba sinasabi na kahit idikit mo, magpa-fade naman yan pag dumaan ng ilang taon. Meron ako guys, hindi ko rin dala yung old passport ko. I still have like 2005, 2006, 2009, 2010 na stamp, nandun lahat. Naka-stapler pa nung una, pero nung start ng 2023, 2024, tapos 2025, nakadikit lahat ng double adhesive. So, ang sabi niya, pinapatanggal doon ng IO. Pero guys, bago ako nag-Hong Kong last 2024 ata or 2023, tinanong ko rin yun sa IO. Sabi ko, ito totoo to Di ba po yung Hong Kong at saka Macau nagbibigay ng paper slip lang? Pwede ko po ba idikit or hindi? So, ang sabi sa akin, pwedeng idikit, pwedeng hindi. Pero, nung nakita niya sa akin na yung stapler ko, kasi nga old passport yung gamit ko nun, sabi niya, dikit mo na lang over yung stapler kasi syempre pag naka-stapler siya, ay yung mga IO di pa nagtatatak sa ibang pages, grabe, maka-stop. So baka lang di ba pag ganun, biglang mapunit yung kung nasan yung stapler. So ganun. Again, pwedeng idikit, pwedeng hindi, pwedeng itago nyo. If ever naman mawala nyo guys, wala nasa Hong Kong kayo, you can ask for a copy. Punta lang kayo ng immigration office. Usually sa airport lang naman yun. Mas maganda kasi guys na ma-experience nyo
kaysa maniniwala kayo sa mga sabi-sabi. Kasi may mga times na may mga nagyayabang. Hindi mawala yung mga nagyayabang na sample. Pwede naman yan, paulit-ulit ako ng Hong Kong, pwede mo itago yan, hindi mo kailangan yan. Ano lang yan, pamparami lang yan ng pages, waste of pages ng passport, tago niyo yan, hindi mo kailangan. No comment. Okay? Basta ako, based on my experience, at since paulit-ulit na tayong nag-Hong Kong and Macau, nakadikit, dead ma lang yung mga officer, dinadaanan lang yung pages. Because again, mas maniwala kayo sa mga based on their experience. Okay? Wala, shout out sa mga ganun, na huwag kayo magyabang. Tsaka huwag yung baka may nabasa nyo lang sa kabila, tapos nakikichismis lang kayo. So ganun. Tulungan natin yung mga kababayan natin na first time. Okay? Magbigay tayo ng magandang information at saka tamang information. Huwag tayong magbigay ng parang ikakatakot nila at kakakaba nila. Lalo na sa mga first time. Kasi kahit ako, kung first time ko, tapos unang country ko Hong Kong and Macau, mas maganda diba, nasa passport sila. So ganun lang. Kanya-kanya trip lang yan. So okay? So kung gusto nila itago, go. Kung gusto nila idikit, pwede naman kasi nagagawa ko. Ayun, yun lang. So ano ba? Going back sa bag ko. Ayan. So palagi akong may dala na face mask. Kasi guys, nung pumunta tayo ng Danang, mismo nakatabi ko, ubo ng ubo. Diyan man ako sa nagsabing may sakit, pero nakakaano lang. And then may suklay tayo kasi every time na lumalabas tayo, mahangin sa labas, mahangin yarn. Ayan. Tapos meron din ako, dala ko guys, pag umaalis ako, nag-apply ako ng Philippine International Driving Permit. For 1 year, validity siya. Pwede ako mag-drive guys dito sa Vietnam, pwede ako sa kahit saan, basta meron niya, pag binuksan nyo, nandun yung mga countries na pwede. Except lang Japan, kasi may separate na Philippine Driving Permit ang Japan. Kung gusto nyo lang naman, katulad nito, di ba, uso ang mga motorbike dito. Pwede kayong mag-rent ng bike para makapunta kayo sa mga gusto nyo puntahan, lalo kung malalapit lang. Or mag-rent kayo ng sasakyan. Sa Chiang Mai, nagawa natin yan. Nagamit, palagi ko lang dala. Pero hindi tayo mag-rent ng motor dito. Kasi gusto kong ma-promote si Kuya. Kasi mabait naman si Kuya Tanlo. So, yun guys, kapag gusto nyo talaga ng private tour, driver pala, you can contact him. And what else? Ito. Siyempre, hindi nawawala ang IMO for red eyes. Pag mahangin kasi guys, siyempre masakit siya sa mata. Tapos ito pala, pang dry eyes. Tapos inhaler pa rin, dala ko yan. And lahat to, hand carry lang. Meron akong dalang lip balm or lip tint, parang ganun. Tapos meron akong mga candies. Ayan. Siyempre guys, nakakaidlip tayo sa aeroplano, sa mga biyahe. Siyempre pag-isip mo, hindi naman napakabango ng breath natin, di ba? So may mga candies ako. And I think that's it. O diba, may lozenges din akong dala. Ayan. Pag kumatin dala muna ko, napiling ko bilang may virus o gano'n. Nararamdaman ko. O diba, ang dami ko nasabi. Ang ganda. Napaka-productive. So sana guys, if ever mag-travel kayo, be prepared. Lalo kung may mga bata kayong kasama, kailangan yan. Vitamins nila, mga gamot pang bata, plus meron pa nga mga gatas, ganyan. Okay, so I think we are done here. And by the way, nagdadala rin ako pala ng mga coffee. Kunyari, may prepared kayong coffee. Like me, yung Essential, yung bagong coffee na kinaka-adikan namin. Ayun, dinadala ko, tapos painit lang kayo. Okay, so I think that's it guys. Thank you so much again. So that's it for now, and I hope you like this video. Share this video and subscribe to my channel syempre. And you can also follow me on my other social media account. Basta enjoy lang na enjoy. Mas okay na yung may alam bago kayo mag-travel guys. Make sure do some research, or watch some videos, mga vlogs ng mga favorite vloggers ninyo guys, kahit sino pa yan. Okay lang naman, basta ako, I'm giving tips and guide and walkthrough sa mga first timer, and syempre sa mga frequent travelers na baka hindi nyo pa alam, basta updated as of the year kung kailan tayo umalis, like this 2025, kung anong bago, etc. etc. Okay, that's it. See you tomorrow. Bye bye.